everywhere about the amazing things He does. Magpuri po tayo sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Let's praise the Lord. Kamusta po ang bawat isa mga kapatid, no? Excited na ba tayo umawit sa Panginoon? Amen. Tunay nga na kay buti ng Panginoon sa ating buhay. Ano? So, can we, kamustahin natin muna yung ating mga kasama natin? Amen. Shake hand po tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. No? Pakisabi sa katabi ninyo, welcome sa gawain ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Tunay nga na mabuti ang Diyos. Diyan po sa online. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang Diyos. Dahil kasama namin kayo, magpupuri, mag-aawitan sa Panginoon. O God, hallelujah. Makikinig ng salita ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Handa na po bang umindak, sumayaw sa Panginoon? Amen. Let's say, in Jesus' name, there is power in the name of Jesus. Amen. Amen. Kung maalala nyo mga kapatid, yung mga Israelita, no? Di ba? Nang palabas na sila ng Ehipto mga kapatid. Yung mga Israelita mga kapatid ay nagrereklamo. Nagrereklamo sila kay Moises na gusto nilang bumalik sa Israel sa Ehipto. Kasi nandun yung pagkain daw nila, di balik nila sila mamatay. But ang sinabi ng Panginoon kay Moises, di ba? Yung tungkod niya, itapat niya sa dagat at magkakaroon ng daan. Ang sabi po doon sa Exodus 14:14 mga kapatid, ipagtatanggol kayo ni Yahweh. Umanatag ka lang. Di ba? Sinabi ni Yahweh kay Moises, bakit mo ako tinawag? At sabi ni Moises, palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran. Yung ganun po kabuti ang Panginoon sa ating mga kapatid. Hallelujah. Itong kanta na ito mga kapatid, yung sumulat nito is Cancer Survivor mga kapatid, si Darlene Sheik mga kapatid. No? Maniwala lang tayo na there is power. God is fighting for us. Amen? He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are He. Yes, hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. Sa araw na ito, Lord, may pagkakataon kami magpuri sa iyo. Hallelujah. Come on, church. We will not be moved. Jesus, you are here in the presence. Covering our shame, He has overcome. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Let's say, Jesus. You are He. Yes, Lord, I will live. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ. Alive in me. Alive in me, and We will breathe. In Jesus' name. Yes, Lord, carrying our burdens, covering our shames. Yes, overcome. Carrying the burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live. And I will declare and lift you high, Jesus. will not die. I will declare you lift you high in Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. I will live. I will live, I will not die. Come on, church. Praise the Lord. Power of Christ alive in me.
will not die. I will declare you lift you high. In Christ we will, and I am here in Jesus' name. God is fighting for you. Remember that, mga kapatid. Hallelujah. For us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemy is defeated, and we will shout it out, shout it. Come on, church! God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. Come on, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Enemy is defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemy is defeated, and we will shout it out, shout it out. One more time, come on, church. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemy is defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, Life in me. and I am free. In Jesus' name, I will live. Now praise the Lord and sing to the Lord Jesus Christ. Come on, Elvis, here. And Christ we live, and I am here. In Jesus' name, I will live. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free. In Jesus' name, I will live and declare. I will live, I will not die. I will declare you lift you high. In Christ we live, and I am here. In Jesus' name, let's go. God is fighting for us. Yes, hallelujah. Praise your name. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, Enemy is defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemy is defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free. In Jesus' name, I will live. I will live, I will not die. I will declare you lift you high, and I will, and I am here. In Jesus' name, in Jesus' name, declare. In Jesus' name, in Jesus' name. Yes, Jesus. Thank you, Lord. We praise you. We honor you. We glorify your name on high, Jesus, Lord. A very good morning tayo, O God. Salamat, O Lord, na kami ay nandirito na naman, Panginoon, O God, Lord. Salamat, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pagkakataon na umawit sa iyo, Panginoon, O God, Lord. Maitaas ka namin sa kaorasang ito, Panginoon. Salamat, salamat, salamat sa iyo, Panginoon, O God, Lord. Nandito kami. Hallelujah. Nagtipon-tipon upang makinig ng iyong salita, Panginoon, Lord. Ihanda mo ang aming mga puso, O God, ang aming mga isipan, Panginoon, O God, Lord. Buksan mo ito, Panginoon, upang maunawaan namin, O Lord. Hallelujah.
ang iyong mga salita, Panginoon. Ito man ay nagtatama sa amin. Handa namin itong tanggapin, Panginoon, O God. I-open mo ang aming puso, Panginoon, O God, sa kaorasan ito, Panginoon, O God, Lord. Hallelujah. Kung kami ay tatama nito, Lord. Hallelujah. Salamat. Ngayon pala nagpapasalamat kami, Panginoon, O God, sa mga salita mo na ibibigay mo through Pastor Glenn Ruel, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, anoint him, his whole being, anoint him, Panginoon, O God, Lord, na ikaw, O Diyos, hallelujah, ang manguna sa kanyang buhay, Panginoon. Ano man, O Diyos, ang mamumutawi sa kanyang labi, Panginoon, O God, hindi, Panginoon, sarili ng kaalaman, kundi ito ay nagmumula sa iyo, Panginoon, O God, Lord, ng katalinuhan, knowledge, and wisdom, Panginoon, ay ito ay nagmumula sa iyo, Panginoon, O God. Anoint him, hallelujah, in the name of Jesus, Panginoon. Salamat, Panginoon, O God, Lord, maging Panginoon, sa bawat isa dito, nandirito, Panginoon. Salamat, O Diyos, na binigyan nila ng time, Panginoon, para sambahin ka, Panginoon. Salamat, O God, hallelujah, Panginoon. Yung umaga, Panginoon, O God, hanggang matapos kami, Panginoon, sa gawain ko, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, ito ay victorious, Panginoon, in the name of Jesus, hallelujah, in the name of Jesus, O God, we declare and decree, Panginoon, in the name of Jesus, Panginoon, ang gawang ito ay matagumpay na, Panginoon, na sinimulan mo, Panginoon, hanggang kami ay matapos, Panginoon, O God, Lord. Hallelujah, ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus, sa tulong at gabay ng iyong banal na Espiritu, ang lahat ng kanyang anak ay magwiwika ng Amen. Hallelujah, tunay nga, Panginoon. Patuloy tayong umawit, Yeshua. Ano bang ibig sabihin ng Yeshua, mga kapatid? Ibig sabihin, mga kapatid, na save tayo, mga kapatid. That is salvation ay binigay sa atin ng Panginoon, O God, Lord. Marapat lang na tayo, Panginoon, tayong mga anak ng Panginoon ay magpuri sa nagligtas sa atin, na nagbigay sa atin ng salvation sa ating buhay, Panginoon, O God. Lord, tinataas ka namin sa araw na ito, Panginoon. Hallelujah. Dinggin mo ang aming puso, O God. Ang aming awitan sa iyo, Panginoon, sa araw na ito, Lord. Through Yeshua, O God, Lord. Hallelujah. Lord, salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon, sa unconditional love, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Lord, tanggapin mo ang aming awit, Panginoon. Ang aming puso, Panginoon, O God, Lord. Hallelujah. My beloved is one more time, hallelujah, praise the Lord. My beloved is Yeshua. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is thousands and thousands. Yeshua, Lord. Yeshua.
Yes, O Lord God, marami pong salamat sa umagang ito, Panginoon. Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa umagang ito, Panginoon. Higit sa awitin, Panginoon, nandito po ang aming puso, Panginoon, iniaalay namin sa iyo. Sa umagang ito, Panginoon, ikaw po ang mangusap sa puso ng bawat isa, kasama na po ako, Panginoon. Lord, gawin mo pong taniman ng iyong salita ang aming mga puso. Kung ano man pong nalalaman ito, Panginoon, na hindi ka aya sa iyong paningin, Panginoon. Bakantihin mo po ito, Panginoon, lagyan ng iyong bagong salita. Lord, bigyan mo po kami ng humble na puso, Panginoon, upang anumang iyong salita, Panginoon, sa umagang ito, matanggap namin ng maluwag sa aming puso. Hindi lang po namin matutunan, Panginoon, bagkus magbago po ng aming buhay. Salamat, Panginoon, sa bawat pagkakataon na binibigay mo sa amin, Panginoon. Bawat araw, Panginoon, bawat gising ay pagkakataon mabago kami, Panginoon. Kaya marami pong salamat. Bawat salita mo, Panginoon, nawa ay patuloy na tumusok sa aming puso. Upang anumang bagay, Panginoon, na mahirap sa amin, matulungan mo po kami at maging madali po ang lahat ng iyon. Kaya sa umagang ito, Panginoon, muli namin dinudulog ang aming puso, ang aming isip, ang aming buong pagkatao. Kami po'y samahan ng Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, maging matagumpay po nawa sa aming mga buhay ang iyong mensahe, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Maging kasama namin sa online, Lord God. Bigyan po sila ng malinaw na signal upang makapasok po via the screen, Panginoon, yung mga salita mo, Panginoon, na sasabihin sa umagang ito. Maraming pong salamat. Ito po ay aming sama-samang panalangin. May kasamang pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Tulong at gabay ng Banal na Espiritu. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Tayo po ay pinagpala ng Panginoon sa umagang ito. Sabi nga kanilang umaga, Happy New Year. May isang linggo pa para matapos yung Amen, praise the Lord. Hiramin natin yung kay Sis Marnie. So, salamat sa biyaya ng Panginoon. Tayo ngayon ay nandito na naman kahit malamig. Nawa, uminit yung salita ng Panginoon sa atin, no? Amen, praise the Lord. So, ano bang maging sasabihin ng Panginoon sa umagang ito? Nawa ay maging pagpapala po sa ating lahat. Palakpakan muna natin ating Panginoon. Ayan. At ang mensahe ng Panginoon siguro naman hindi magiging masyadong matagal. So, inaayaan ko lahat na kung tayo ay may hinihintay ng mga urgent call, ay okay lang naman. Pero kung wala naman po, pwede bang hilingin natin sa ating effort na lang, na pansamantala muna natin kalimutan yung ating mga cellphone ng mga ilang minuto lang naman. Hindi naman siguro abot ng isang oras. Amen? So, may mga nagno-notes daw. Yan. Pwede naman yon. Pero again, kung conviction ng Panginoon na tayo makinig ngayong umaga, naanyayahan ko po lahat na tayo muna ay makinig, hindi man matagal. Kasi ang sabi doon, magbigay ng isang araw para sa Panginoon. Oras lang naman. So, palagay ko hindi masyadong masakit sa ating damdamin yung mga bagay na yan. So, welcome po sa Living Bread Christian Fellowship. Kasama natin sa online. Saan man kayong bansa naroon, salamat po sa inyong pakikisa sa gawain ng Panginoon ngayong araw. And alam ko na may sasabihin sa atin ang ating Panginoon. Pero, para makasama naman natin silang lahat, mag-share muna tayo ng link. No? Share muna natin sa ating mga kilala. Minsan nakakahiyang mag-invite sa simbahan. Pero minsan, i-curious natin sila. Ano pang meron sa link na yan? Doon mag-uumpisa ang lahat. And then, salamat sa Panginoon kung nakapag-share ng link ang bawat isa. So, tayo po mga kapatid ay tumayo muli. Open up our Bible in the book of Joshua, chapter 1, verse 3. Amen. Basahin po natin. Joshua 1, verse 3. I will give you every place where you set your foot as I promised Moses. Gaya ng aking sinabi kay Moses, ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupaing inyong mararating. Purihin ang salita ng Panginoon sa pagkabasa. Amen. Joshua 1, verse 3. Sino nga si Joshua, mga kapatid? Siyempre, balikan mo natin para mas magandang mapagbulay-bulayan. Sino ba si Joshua? Amen. Si Joshua po, mga kapatid, ay successor ni Moses. Amen. Successor po siya ni Moses. And Joshua chose by God to lead the Israelites papunta sa Promised Land. Pero before siya, may Moses muna. And siyempre, kung babalikan natin ang kwento, magkwentuhan mo tayo ng saglit. Bakit ba napunta ang mga Israelites sa Egypt? Nagutom. Hindi talaga sila bihag ng Egypt. Nagutom lang sila, tumagal sila doon because si Joseph na anak ni Jacob nauna sa Egypt at pagkatapos noon, siyempre, dumami na sila. Namatay na yung Pharaoh thank you, Pastor, na naging katiwala si Joseph. So pagkatapos ng dumami na po sila ng dumami sa lugar ng Goshen,
nagpalit na rin ng henerasyon ng pero. Umabot sila ng 430 years doon. Pag abot nila doon, nagtaka na rin, natakot na rin yung Pharaoh, dumadami na sila. Baka kumampi sila sa kalaban, baka atakihin na rin tayo. So doon po nag-umpisa ang pagpapahirap sa mga Israelita. At pagkatapos noon, dumating ang isang Moses na naglabas sa Ehipto, dumaan sa Red Sea. Pagkatapos sa Red Sea, meron po silang unang stopover lang, may stopover din doon. Nag-stopover sila sa Sinai. Kumuha silang 10 Commandments. Pagkatating nila sa Sinai, umikot na naman sila, napunta sila sa wilderness of Paran. Pagkatapos doon, napunta sila sa Kadesh Barnea, na kung saan doon sila na-delay ng 38 years. Bakit sila na-delay? Because of unbelief. Amen? Pagkatapos doon, nandito na rin sa katayuan ni Joshua. Nasaan sila ngayon? Nandito sila sa plains of Moab. Doon na sila sa kapatagan ng Moab nagtigil. Sabi nga doon, alam niyo may yung ating mga, naalala niyo yung mga lugar sa atin, sa Manggahan. May mga lugar bang ganun sa inyo? Sa Manggahan, o mga street. Nasaan sila ngayon? Asantolan. Sa may MRT, di ba? Noon mga kapatid, nasaan sila? Joshua ng panahon to, nasa Acacia Grove, nasa Acacia sila. So, mayroon pala pinanggalingan yung ating mga syudad ngayon. May puno-puno, lugar-lugar din pala. So, sina Joshua po ngayon, nasa Moab, nasa sa Acacia. O, nasa sila? Doon sa Manggahan, sa Acacia. Doon sila nagkuta. Okay? At namatay na si Moses and then Joshua, ang Panginoon nangusap ng diretso kay Joshua, ito na po ang sinabi niya. Ang sabi niya, where you set your foot as I promised to Moses. Ano yung una niya sinabi? I will give you. Saan tumungtong ang paa mo? Sa'yo. Masaya hindi? Masaya. Bro, kung saan marating sa'yo yan. Hindi tingin ha, hindi tingin. Naalala niyo ko, lahat ng maabot ng mata mo, bro, kita mo yung lahat na naabot ng mata mo. Hindi akin yan. Ang sinasabi ng Panginoon ngayon, saan makarating yung paa mo? Sa'yo. Ibig sabihin, gaano man karami ang promise ng Panginoon, pag hindi mo nilakaran, walang sa'yo. Ang pangako ng Panginoon ay mananatiling pangako hindi mo kikilusan. Amen? Noong naalala natin na First Friday, ito po yung ating mensahe ng Panginoon. Ano yan? Kinausap si Joshua, teka lang Joshua, magpakatabang ka, pag-aralan mo ang Book of Law. Sundin mo lahat na nakuman doon and He is with you. God is with you whatever you do and wherever you go. Lahat ng gagawin mo, lahat ng pupuntahan mo, ano mang gagawin mo at pupuntahan mo, I will be with you. Pero may gagawin ka. Gagawin mo naman to. Magiging matapang ka, mag-aaralan mo yung instruction. And alam niyo po mga kapatid, sa ating panahon ngayon, 2025, alam kong parang marami din tayong pinagdaan ng Egypt sa ating buhay. Salamat sa Panginoon o salamat sa mga taong ginamit ng Panginoon para makalaya tayo doon. Again, may pagpapala din naman na naglakad sila sa wilderness. Pinabayaan ba sila ng Panginoon? Like, mensahe last Friday, anong kasama nila? Pillar of clouds, pillar of fire sa gabi. So may mga gabay ang Panginoon na ibinibigay sa paglalakbay natin sa buhay na ito. Mayroon ding pagpapala, hindi lang laging negative ang dinanas nila doon. Yung mindset lang nila, pagkain kasi. Again mga kapatid, huwag laging pagkain ang isip natin. Kasi yun ang nagkulong sa mga Israelita. Gutom lang yun, nagtagutom kasi sa Kanaan. Saan sila pupunta? Nasa Kanaan sila noon, pumunta sila sa Egypt, saan sila babalik? Sa Kanaan pa rin. Babalik pa rin sila sa Kanaan. Yun yung promise land na inala sila before kasi nagtagutom lang. Diba? So, ingat tayo sa gutom na yan. Kasi baka yan ang bumubusog sa iyo kahit hindi ka na nagugutom sa salita ng Diyos. Amen? At ngayon 2025, hindi ko alam kung anong dinanas natin, anong mga pinagdaanan natin. Marami yan, sure ako dyan. Pero salamat mga kapatid, may 2026 na dumating. May nagbe-birthday pa. Happy birthday sa mga January. Diba? Ibig sabihin, lahat ng mga yan, mga kapatid, dumadaan lang naman yan. Pero isa ang sigurado, huwag natin hahayaan na yung 5 naging 6 lang. 2025. Naging 2026 lang, pero same mindset pa rin. Same pa lang din. Puro lang tayo, hilig natin dito, pero wala tayong go. To claim the promise, mga kapatid, dapat may go. Amen? At
tandaan natin mga kapatid, yung setting dito, hindi lang transition of leadership. Kasi Moses to Joshua. Sorry po, nawala. Amen. Praise the Lord. Amen. Hindi lang po siya transition ng leadership, kundi transition din siya ng season. Bakit? Ano bang meron sa season na meron sila? Ngayon mga kapatid, it's a chance mga kapatid para i-claim yung mga pangakong yan ng Panginoon. Sa Joshua 1:7-9, bumaba lang tayo ng konti. And again mga kapatid, ang sabi dito, where you set your foot. Ngayon mga kapatid, sa buhay ng Kristiyano natin, January 2026, ang sarap pakinggan, 2026. Praise. Hindi lang tayo dapat namamasyal. Amen. Hindi lang tayo dapat nakikisabay, lumalakad, pero dapat may goal tayo. Kasi naglalakbay tayo eh. Amen? So para maklaim natin yung pangako ng Diyos, yung sinasabi na inaapakan natin, kailangan natin gumalaw. So atin pong title sa umaga ito, let's move and claim the promise of the Lord. Amen? So mga kapatid, alam ko, marami ng pangako ang Panginoon sa atin, baka narinig na natin sa iba. Pero personally natin ang bagay na to. Kasi gusto tayong turuan. Baka pinagpala ka na, pero baka mas pagpapalain ka pa ng Panginoon kapag matutunan natin yung ganitong panuntunan na ginawa ni Joshua. Amen? Una po mga kapatid, yan. To receive yung promise ng Panginoon, to claim doon, sabi po sa Joshua 1 verse 10, and Joshua commanded officers of the people. Ulitin po natin. And Joshua commanded the officers of the people. Teka lang, may officer si Joshua. Joshua, meron siyang officer. Inutusan niya yung mga officer na yon. At alam niyo po mga kapatid, sa pagkilos natin, sa pag-claim, pangako ng Panginoon, kasi baka malabo sa atin. Alam niyo kung malinaw ang pangako ng Panginoon, ang bilis nating lumakad. Hindi ka na, huy, gawain na. Bro, sis, kumusta ka? Walang ganun. Kasi alam mo yung pangako ng Panginoon. Hindi ba dapat mabilis? Amen? So, alam niyo po mga kapatid, yung commanded na yan, si Joshua ang nag-command doon. At napakahalaga mga kapatid kung sino. Commanded. May nag-command. Napakahalaga yung commander-in-chief natin kung sino. Bakit? Malalaman natin, base sa commander-in-chief natin, kung mananalo tayo o matatalo. Ganon din sa ating pamilya. Kumusta yung mga pamilya nyo? Palagay nyo kaya panalo sila. Kasi ikaw yung tatay niya, kasi ikaw yung nanay niya, ikaw yung ate niya, ikaw kuya niya. Pero kung pera lang lagi ang kaya natin ibigay sa kanila, walang panalo din. Kaya ibigay ng kahit sino yun. Pero yung kaligtasan na galing sa Panginoon, tapos ikaw ang leader ng pamilya mo, ikaw ang commander-in-chief ng pamilya mo, pero hindi na papag-usapan ng kaligtasan, nakakalungkot yun. Talo yun. Kaya napakahalaga mga kapatid kung sino ang ating commander-in-chief. Tingnan niyo po mga kapatid, sabi diyan, Jesus must be our commander-in-chief. Bakit po tayo nag-conclude? Bakit po? Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Meron ba? Bakit po tayo nag-conclude mga kapatid na Jesus must be our commander-in-chief? Alam niyo po mga kapatid, yung ating kinanta kanina, yung kinanta natin, tingnan niyo po yung kinanta natin kanina mga kapatid. Ang sabi doon, Joshua original name before Moses changed it to Yehoshua. Nakita niyo yung relasyon na kinanta natin? It means save or salvation. Tuloy natin. Yeshua, yung kinanta natin kanina, a shortened Aramaic and later Hebrew form of Yehoshua, Joshua. It was common variant used in the second temple, Zerubbabel, period, and it is the Hebrew name of Jesus Christ. Pag ang Jesus Christ ang ating commander-in-chief, walang panalo.
Sino ba ang ulo ng iglesia? Ang ating Panginoong Hesus. Siya rin po dapat ang ating commander-in-chief, mga kapatid. So tayo Kristiyanong lahat ay naririto at commander-in-chief natin ang Panginoon. And as a body of Christ, siya ang ulo ng iglesia. Loud and clear, mga kapatid. Joshua lead Israelites. Tama? Jesus lead Christian. Amen? So may totoong Joshua, pero may totoong Jesus Christ. Amen? Anong goal ng dalawang nabanggit? To lead, to command, para manguna. So ang isang iglesia, tayo yun, as a body of Christ, mga kapatid, walang ibang ulo, kundi ang ating Panginoong Jesus. Praise the Lord. Amen. Pasensya po, naglolo ko yung ating meron. Amen, praise the Lord. Pastor Romel, ikaw na mag-ayos. Amen, praise the Lord. And yun po mga kapatid, ngayon tatanungin natin ating mga sarili mga kapatid, sino yung leader natin? Sino po yung ating leader? Kumusta yung Christian natin? Kumusta ito kasi 2026 na? Hindi na dapat yung ating puso. Kasi kung tayo ay ganun pa rin, mababago lang ang taon, pero hindi na bago yung ikaw. Nandun ka pa rin sa Egypt. Slave ka pa rin doon, pero may pangako ang Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, kung ang ating Panginoong Hesus ang leader nating lahat, iisa tayo ng pagkain. Ano yun? Like Jesus. Hindi tayo pananaw sa isang bagay. Sige, magkagulo na, magkanya-kanya tayo sa ibang bahay. Pero pagdating sa salita ng Panginoon, iisa dapat. Kasi lahat tayo ay Kristiyano. Amen? So pagdating sa salita ng Panginoon, mga kapatid, hindi tayo pwede magkanya-kanya. Ito na lang yung pwede natin pagsalusaluhan ng tama. Amen? So may kanya-kanya tayong pagtingin sa ibang bagay, okay lang. Pero kapatid, pagdating sa salita ng Panginoon, dapat hindi tayo nagkakagulo. Iisa ang pagtingin natin. Pag magbabible study tayo, magbabible study tayo. Kapag magbabasa tayo ng Bible, magbabasa tayo ng Bible. Huwag na natin tigasan ang puso natin, kagaya ng Pero. Hindi tayo Pero, hindi tayo Egyptian. Israelita daw yun nandun. Pero mareklamo pa rin. Amen? So, yung Pero, pinatigas ang puso. So, sa ngayon, mga kapatid, nalisa tayo ng Panginoon doon, huwag na natin titigasan yung ating puso. Kontrahin nyo na lahat ng bagay. Hirap naman yan, gano'n. Pero pagdating sa salita ng Panginoon, huwag naman po. Amen? Amen, praise the Lord. Amen. Amen, praise the Lord. Salamat sa salita ng Panginoon. And tingnan niyo po mga kapatid, si Jesus, kung siya ang ating commander-in-chief, tingnan niyo po. Ang sabi dito, tingnan niyo ha, obey his appointed leaders. Invento mo ba yan? Tingnan niyo po. Commanded the officer of the people. Si Joshua, hindi siya kumuha at sinabi doon sa kanyang mga tao, if Joshua is representing Jesus Christ, hindi kukuha ang Panginoon ng tao. Nagulat, si Brother, nasa unahan. Siya ang anointed ng Panginoon. Parang nag-transfer siya because, gumagamit ang ating Panginoong Jesus ng mga officer. Hindi yun nangyari. Kaya, Pastor, hindi ko gustong idiin yon, pero is biblical, visible, hindi ko gusto idiin yon. Pero, narinig ko, boses ko. Yan. Amen. Amen. Hindi, alam niyo po mga kapatid, kailangan ito. Ang tahanan, tingnan niyo po, ang isang tahanan, kapag iniwanan ng ama, kumusta ang pamilya? Ang isang tahanan, kapag iniwan ng babae, kumusta ang pamilya? Hindi madali sa akin isabihin yun dahil nangyari sa akin. Pero danas na danas ko po yun lahat. So ganun din sa pananampalataya. Hindi tayo pwedeng puro leader. Hindi pwedeng puro ulo. Kailangan may kamay na gagawa. Hindi pwedeng lahat ulo. Kailangan may function.
Lahat may function, lahat mahalaga. May ulo. Ay puro kayo ulo. Ay wala na. Lahat na ay, lahat ay, pero walang kumikilos. Ganon din po ang ating simbahan, mga kapatid. Kailangan natin ng mga officer and tatanungin po natin ang isa't isa, ating mga sarili, na blessed ba tayo sa ating mga leader? Blessed ba tayo sa ating mga leader? Amen. Praise the Lord. Alam niyo po mga kapatid, itinalaga ng Diyos ang ating mga leader. Nasaan man tayong dako? Ikaw, leader ka ng pamilya mo. Leader ka ng pamilya mo. Kaya yung gagawin mo ngayon, yung ginagawa mo ngayon, malaking epekto niyan sa pamilya mo. Pagiging Kristiyano mo, pamina-mina ka lang, anong aasahan mong tularan sa'yo ng anak mo? Kung ikaw ay lasinggero ngayon, anong inaasahan mong gayahin ng anak mo? Kung ano mang ginagawa mo ngayon, napakalaking bagay ng epekto yun sa iyong mga anak. Kaya nga kung leader tayo ngayon, patamad-tamad tayo, ano gusto mo naman gawin ng member mo? Sipagan. Ganun lang po yun mga kapatid. Kaya alam nyo, hindi masayang marinig ang mga bagay na yan kasi gusto daw ng tao magturo pero ayaw sumunod. Yun ang realidad ng buhay. Gusto lang magturo, gusto lang mag-suggest, pero wala namang kilos. Kaya masarap yung kumikilos tapos may suggestion. Okay na okay yun. Amen? Tapos nakikita ng ating mga anak, si Papa madaling sundin kasi hindi man siya naninigarilyo. Huwag ka anak maninigarilyo, tapos ikaw na may uubo-ubo. Huwag ka maninigarilyo at masama ito sa baga. Mahirap pa sunodin ng isang tao na ganoon. Ano po mga kapatid? Kaya nga turo ng ating Panginoon, kung siya ang ating ulo, ubay natin yung ating mga spiritual leader, kung anong sinabi nila at di naman masama, hindi naman ikakapahamak mo, ikakalago mo din lang naman, huwag nyo namang awayin, huwag nyo namang kainisan. Amen? Parang ano lang yan eh. Dati kasi medyo immature pa tayo dati, pinapatulog tayo ng tanghali, ayaw nyo matulog. Pero ngayon, di tayo makatulog. Ganon din sa buhay pananampalataya. Hindi mo naunawaan ngayon, hindi mo nagigets anong halaga ng pagbabasa ng Biblia na, alam nyo, maraming leader na wag lang ma-open ng kanilang member, wag lang silang iwanan. Hayaan mo na yan, baka ma-open kasi si sis, baka ma-open kasi si brother, hayaan mo na. Wala na, naging gano'n na lang siya. 10 taon na sa simbahan. Di ba ang sakit? Alam niyo ako, nasasaktan din ako, kaya alam niyo, sa awa ng Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng karunungan, ng kalakasan para hindi lang ganito yung alam ko. Dagdagan mo pa, Lord, ng dagdagan. Bakit? Hindi pwedeng gano'n ang isang Kristiyano. Kung ano tayong Kristiyano, magaya na sa pamilya, kung ano nakikita sa anak nyo, reflection ng Ama. Ganon din tayo mga anak ng Panginoon, reflection ng Ama ang nakikita sa atin. Amen? Kaya mga kapatid, salamat sa Diyos. Ako lagi kong pinapanalangin yung mga leader natin. Minsan nakakapagod sundin yung mga yan. Pero pinapanalangin ko sila. Lord, salamat sa mga taong to. Hindi man kami naging ganito kung walang tao ding nag-ano sa amin, nag-push sa amin. Minsan magsusungaba na ka, grabe mo nga push to. Hindi ko pa kayang intindihin niya sinasabi mo. Pero as long hindi masakit, di ako minumura para sa gawain ng Panginoon. Pinipilit ko, isinasaksa ko sa isip ko, walang tao, basta ganito lagi ang gusto. Ang gusto kasi ng tao na ma-please lang lagi. Huwag masaktan. Pero, di ba lumaking mahina? Lalaking mahina yan pag hindi mo pinapalo ang anak mo. Pag hindi mo tinuturuan. Ang pinaka-the best lesson daw, experience, hindi sa paaralan. Kasi maraming matalino. Sorry po sa mga hindi kasama yon, of course. Pero alam naman natin yung experience yun. Sino ba nagturo sa inyo kumain ng masarap na tuyo? Tinuro ba sa school? Nalagyan nyo ng sukay at bawang at sili? Hindi. Experience. Na-appreciate natin ngayon kahit yun lang ulam natin. Amen? Ganun din po mga kapatid sa ating Panginoon. So tingnan niyo po mga kapatid, kaya huwag tayong magtataka, yung mga spiritual leaders natin, yung mga appointed leaders ng simbahan, ito yung ginagawa, utos ng utos. Go through the camp and tell the people, get their provisions ready. Pero matakot kayo kung ang inyong leader, ito lang ang laging sinasabi. Laging provision is ready, pero walang Jordan River. Alam niyo po mga kapatid, go through the camp and tell the people to get their provisions ready. In 3 days, you will cross. Tandaan niyo po yung 3 days. Matatalaki natin mamaya. You will cross Jordan River and take possession of the land the Lord God is giving you. May Jordan River, may provision. Pero magtataka tayo, ba't nakaka-encourage naman sinasabi ni Pastor? Kasi baka puro provisions ready lang yun.
Hindi sinasabi niya na pagkuha nun, pag-claim nun, pag-receive nun. May Jordan River. Ganun po ang buhay mga kapatid, hindi laging madali. Pero to take possession mga kapatid, laging may Jordan River. Kaya dapat ito buo yan. May promise, may provision, pero may Jordan River. So dapat ganun ang gospel. Laging may good, siyempre may command na bago ka makaklaim ng promise. Amen? So tuloy po tayo. Amen. Pangalawa po, to claim His promise mga kapatid, ang sabi dyan, we must walk in unity. Si Joshua tumayo, sinabihan yung kanyang mga leader. At napakahalaga nun mga kapatid. Ang sabi dyan, we must walk in unity. Bakit po? Tingnan niyo po mga kapatid to. Sumagot sila kay Joshua. And they answered Joshua, all that you have commanded us, we will do. Praise the Lord. Yan yung mga sagot. Hindi reklamo. Wala na kayo sa wilderness. Papunta na tayo sa promised land. And wherever you send us, we will go. Yun ang nakakakilig na tunay. Totoo yun. Sa magiging leader, sa magiging Kristiyano, yan yung nakakakilig. Yan yung yung masarap sa pakinggan. Hindi yung, anong ulam? Masarap pakinggan, masarap yung ulam sa kusina. Pero masarap din to. Iba kasi yung support kaysa unity. Tandaan nyo yan. Pag sinuport ko si Smarny, support lang yan. Pero pag unity, isang iniisip namin, isang pupuntahan namin. Hindi ako tagatula kay si Smarny. Parang si Jesus lang yan, nakayok ka kay Jesus. Masarap paglakad. Pag support system, baka kasi gumiwa. Kaya kailangan mo lang dito. Hindi ko inaalis na magkaroon tayo ng mga kaibigan kasi 2 is better than 1, sabi sa Ecclesiastes. Pero, hihintay mo bang gumiwa? Sabi ng Panginoon, kaya nga sabi ng Panginoon, di ba tamang may kaibigan, pero hindi tayo tinawag ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, we are children of God. So tayo ay magkakapatid, more than kaibigan. Ang kaibigan kasi okay yan. Pero mas masarap ang kapatid kahit pinapagalitan ka na. Paglipas ng 2 buwan, bati na uli kayo. Hindi kagaya ng kaibigan, paglipas ng 2 buwan, nagkwento na pala niya lahat yung chismis nyo. Amen? Ganon tayo mga kapatid. We are not called to, salamat sa Diyos kung magkakaibigan tayo, pero mas malalim ang magtawag ng Panginoon doon. Magkakapatid. May usapan. Amen? So salamat sa Diyos. Kailangan mga kapatid, we must walk in unity. Tingnan niyo po, just as we obey Moses in all things, so we will obey you. Only may the Lord your God with you. He has with Moses. As we obeyed with Moses. Hindi kasi pwedeng sumusunod tayo sa dati, pero yung bago nun ayaw natin sundin. Kasi kung ma-appreciate yung pagiging leader, sabi doon, nanay na rin kayo ngayon kaya hindi mahirap ipaliwanag. Tatay na rin kayo ngayon kaya hindi mahirap ipaliwanag. Walang pinagkaiba sa ating Panginoon. Sa ministry natin, sa gawain na walang pinagkaiba yan. Ay hindi, iba kasi sa pamilya. Hindi po. Ang pamilya at simbahan, parehas lang yan. Kasi we are family here. So may correction minsan, may utos minsan, okay lang yun. Kasi ibig sabihin nun, member ka ng pamilya. Amen? Pag hindi ka inutusan, nakaupo lang dyan. Kasi hindi pa natin kasama yan, huwag mong bigyan ng tas. Alam nga naman bisita, paghuhugasin mo agad ng plato. Di ba? Hindi po ganun. Nagiging pamilya ang turing na pamilya kapag gumagawa na yan. Kapag nasasabihan na yan, huwag mo sasabihan, bahal ko lang yan. Yun ang mindset nun. Pero pag sinasabihan ka na, salamat Lord, family na nila ako. Dapat ganun ang approach. Dapat ganun ang response. Hindi, grabe naman siya. Ano kala mo naman ganito? Nakakalungkot yun. Sobrang nakakalungkot yun. Alam niyo, ayaw din namin kayo sabihan, ayaw din namin magsalita ng hindi maganda. Pero kung doon kayo lalago, okay na magalit kayo sa amin. Saluhin na lang namin yan, lunok na lang ng lunok. Pero hindi kami nagsasabi dahil kayo ay bad, dahil kayo ay ganito ganyan. Gusto natin kasi, meron tayong unity. Dumating na, si Pastor Will, hindi na nag-uutos. Kasi okay na pala lahat. Hindi na siya okay na pala lahat. Di ba ang sarap? Ang gaan. So madaling lumakad. Kasi mahirap lumakad, papunta sa promise ng Panginoon, may nakahila dito.
na lagi mong nililingon. Si ano kailangan maiiwan? Balik muna tayo. Hindi na tayo nakausad. Hindi na tayo nakausad. Bakit ay lilingon? Alam ka namang iwanan. Diba? Ang family walang iwanan yan. So para tayo makausad mga kapatid, kailangan natin ng unity. And then, mas mabigat to. Whoever rebels against your commandment and disobey your words, listen, whatever you command him shall be put death. Only be strong and courageous. Ano daw? Yung magre-rebelde daw, yung against sa commandment at nag-disobey, shall put to death. Ang bigat nun. Hindi tayo maabot sa ganon. Hindi tayo maabot sa ganon. Kasi sinasabihan pa lang para na silang pinatay. Diba? Sinasabihan pa lang minsan, pinapangaralan pa lang para na silang pinatay. Gumagamit sa iyo. Mga kapatid, yung words na yan, pag yan ang pinabayaan natin hindi pakinggan, lead to death talaga yan. Kasi salita yan ng Panginoon. Yan ang mag-aayos sa atin. Marami kami pwedeng isermon, pero pag nakasulat, mahirap baliin yan. Amen? So ano po dapat nating gawin mga kapatid? Promise of the Lord. Sabi diyan, we must seek God's guidance wisely. Ano pong ginawa nila? Sa ano po to? 2 verse 1. Then Joshua secretly sent out 2 spies from the Israelite camp at nandyan sila kanina. Yan, nasa Acacia group kasi sila. Okay? He instructed them, scout out the land on the other side of the Jordan River, especially around Jericho. O teka lang, kailan ko ba binigay na? Bakit nagpa-spy pa? Hindi po yan mga kapatid, hindi sign yan ng distrust sa ating Panginoon. He demonstrated mature leadership. Amen? Jesus as head ng ating simbahan, si Joshua. Then mga kapatid, hindi niya pinapakita niya dito kung paano yung gagawin. Nagbibigay siya ng example. Hindi pwedeng, ay Lord, bahala ka na dito. Tingnan niyo po ang example. Bakit kailangan may baston si Moses? Bakit kailangan may bato si David? Bakit? Bakit may arko si Noah? Hindi ba pwedeng iligtas na lang ng Panginoon? Gagamit ang Panginoon ng pamamaraan. Para sa ano? Para sa matututunan natin. Amen? Tingnan niyo po yung magulang. Kaya naman nila maghugas ng plato, ba't pinipilit kang maghugas eh? Para matutunan mo yung paghugas ng plato. Ganon din po sa ating Panginoon. Kaya niyang gawin yun. Kaya niyang patayin si Goliath. Pero ba't kailangan gumamit ng bato? Kailangan ganito ang pakikipaglaban, anak. Gumamit ka ng meron ka at sumandal ka sa Panginoon. Kahit bato lang yan. Yun po ang ibig sabihin nun. Hindi pwedeng dahil bigay na ng Panginoon, Lord, bahala ka na. Ikaw na bahala sa huli. Hindi po. Kailangan po mga kapatid, kaya paulit-ulit si Solomon, be wise, be wise, be wise. Kasi hindi tayo nagiging wise madalas. So kailangan mga kapatid, para makuha natin habang naglalakad tayo, 2026 na, habang naglalakad tayo, kailangan natin isik yung guidance ng Panginoon. Amen? And plan wisely. Kung hindi naman, sige mag-plan ka, kung hindi naman alay sa Panginoon, hindi naman mangyayari yan. Pero kaya nga may guidance. Amen? Amen. Praise the Lord. Salamat sa mga kung tayo po ay natututo ba tayo? Amen. Praise the Lord. And then, mga kapatid, yan. Para ma-receive yun, yung 2026 na pinagdaanan before, we must learn from our mistake para hindi maulit ngayon. Hindi tayo binigyan ng pagkakataong makaabot sa 2026 para paulit-ulit lang doon sa pagkakamali na yun. Amen? Bakit po? Ayan. Alam niyo mga kapatid, nag-send siya ng ilan? 2. Alam niyo, nangyari na yan before. Kaya sabi niya, we must learn from our mistake. Nag-send si Moses ng 12. Yung nakita ng 10 giants, para lang tayo tipaklong sa kanila, mataas ang wall ng Jericho. Pero alam niyo, nakita ng 2?
overflowing milk and honey. Minsan gusto nating lumakad sa lahat pero napakahalaga din ng ating mata. Masarap tayong lahat, sige, lalakad tayo. Pero kung hindi tayo magpapare-parehas ng pagtingin sa isang bagay, iba-iba tayo ng report sa ating Panginoon. Pwede nagsireklamo ang 10, pero hindi nagpapasalamat. Lord, salamat, Lord. May milk and honey doon. Hindi ko nga nakita yung giant at saka yung mataas na Jericho wall. Pero yung 10, para lang tayong tipaklong. Hindi tayo mananalo sa kanila. Ang taas pa ng pader. Kaya mga kapatid, okay lang tayo. Ilan tayo ngayon? 20? 20 sa online? Pero isa tayo na nakikita. Ang sarap magpatuloy. Amen? So dapat po mga kapatid, matutunan natin yung pagkakamali na yun. Yan po yung nangyari before. Send men to spy out the land of Canaan while I'm giving to the people of Israel. For each tribe of their father shall send a man, everyone a chief among them. Ito po yun, each tribe, 12 tribes kasi yun. So 12 po yung isinan niya. So bakit natutunan ni Joshua? Joshua is one of them. Kasama niya lang si Caleb. Sila lang ang nakakita ng maganda ng overflowing milk and honey. Silang dalawa lang. Yung ibang 10, puro negative. Amen? Kaya pag-claim ng promise na yun ng Panginoon, apektuhan natin yung 10. Kahit negative yung sinasabi ng 10, apektuhan natin yung 10 kasi kailangan tayong makatawid at iisa lang tayo nang nakikita. Amen? Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. And then again mga kapatid, kung tayo ay kumilos, siguro, may mga takot sa ating puso madalas. Kasi nga, ito na naman tayo, 2026 na naman. Pero sabi dyan mga kapatid, nag-reply sila. Confirmation of God's promise. Sabi doon, they said to Joshua, the Lord has surely given the whole land into our hands. All people are melting in fear because of us. Tingnan mo, takot na pala sa'yo, ayaw mo pang lumakad. Amen? Tumuloy tayo. Kasi tingnan nyo yung dalawa, nagpakatapang sila. Tingnan nyo, sabi nila, Allah, Joshua, Panginoon, ibinigay na. Hindi pala kami ang dapat matakot kasi yung dagat na namin, melting in fear because of us. Bakit? Bakit tuloy natin ang kwento? Kasi yung ginawa nila before. Anong ginawa ng Panginoon sa kanila? Hinati ang Red Sea, pinatay, nilipol yung mga hari doon. Si Hog at ng Sihon, hari ng Og at Sihon. Yun. Dapat mga kapatid, katatakot. Ngayon tanongin natin ang sarili. Kapag tayo ay lumakad, i-paraphrase natin, hindi kinatatakutan. Nakikilala ba tayong Kristiyano? Kasi David dito, kinatatakutan, ibig sabihin, yung Diyos nila. Hindi dahil takot sa'yo, kundi takot doon sa Diyos. Huwag mo anuhin yan. Kristiyano yan. Baka okay, mapatulan mo yan ngayon, pero baka yung Diyos nila bumawi sa'yo. May ganun ba tayo? May ganun bang pakiramdam yung ating lugar na nararating? O nagiging become one of them lang tayo? Okay lang, wala naman sa church. Wala naman Pero if Joshua is considering Jesus commanded us, because we are all leaders, mga kapatid, dapat ito yung report natin sa ating Panginoon. Lord, salamat. Sinamahan mo ako, nalaman ko tuloy sila pala yung takot sa Kristiyano. Salamat Lord, pinroclaim ko na noong nakaraang 2021 na Kristiyano ako ngayon. Hindi na ako naghihiyang magpatuto sa pamilya ko. Salamat Lord, pinroclaim ko noon na ako isa ng Kristiyano. Hindi na niyayaya nila ako sa inuman. Alam niyo mga kapatid, nag-uumpisa ang lahat sa pag-proclaim mo kung Christian ka talaga. Tutulungan ka rin yan. Tutulungan ka rin yan. Hindi, tingnan nyo, dapat sila ang takot. Bakit? Dalawa lang sila. Jericho wall. Ang mga tao, giants, literal na malalaki. Pero sabi melting. Napapaluhod. Amen? So mga kapatid, alam niyo po mga kapatid, dito po, puntahan natin to. Sa ating paglakad sa Panginoon, sa pag-proclaim natin na tayo ay Kristiyano, sa paglakad natin papunta dito sa bagong yugto ng ating buhay, journey natin as Christian, hindi lang tayo napapagpala ng Panginoon. Tingnan niyo po, pag kumilos tayo makiklaim na natin yung promise, pero may mga taong maapektuhan. Tingnan niyo po ang nangyari, may mga Rahab tayo makikilala.
May isasama natin sa ating pagtawid. So the two men set out and came to the house of prostitute named Rahab o Rahab and stayed there at night. Sila yung dalawang spy, doon sila nagtuloy. Pag sinabi po mga kapatid, yung panahon na prostitute, outcast ka na. Wala ka ng kaligtasan. Wala na. Pero alam niyo mga kapatid, yung prostitute na yon, yung sinungaling na Rahab na yon, nagkaroon ng kaligtasan. Sumunod kasi yung dalawa. Alam niyo mga kapatid, sa pagsunod natin sa Panginoon, hindi lang pamilya, hindi lang yung mga, mayroon din tayong purpose, meron tayong journey, meron tayong mission. Hindi tayo, uuwi ako sa Pilipinas, makakasama yung mga pinsan mo ko. Anong gagawin niyo? Dapat pag lumakad ang isang Kristiyano, you set your foot, you have a mission to accomplish. Dapat ganun. Lagi may po, ano may purpose ko? Magbabakasyon ako, yung makakasama ko, yung mga barkada ko. Pasensya na po. Pero nahiya din ako nung una. Pasensya na mga ate, kuya, Christian na po kasi ako. Alam mo po, protektahan ka rin nun. Huwag niyo yayayain yan. Hayaan niyo siya dyan. Dyan lang siya. Naprotektahan din yung pagiging Krisyano. Hindi mo kailangan magkompromiso para magustuhan nila. Kasi inamin mo. Kaysa doon sa tagal. Pero may conviction ba? Sige lang, hindi kasi nila alam. Hindi mo kasi sinabi. Hindi mo kasi sinabi. Diba? So pag lumakad ang isang Krisyano, dapat laging ay mo na mission. Magpipray ako this year. Next year, itatapon ko na yung dapat itapon. Next year, maghahayag na ako sa aking pamilya. Next year, ganito. Laging may purpose, laging may plan. Okay? So dapat itong mga kapatid, para tayo makarating doon, tingnan nyo ha, kinatatakutan sila. Kinilabutan kami ng marinig ang balitang iyon. Natakot kaming humarap sa inyo, sapagkat si Yahweh ang inyong Diyos ay Diyos ng langit at lupa. Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi alam nyo mga kapatid, akala nyo ito nakakalungkot. Baka mas kilala pa nila yung Diyos mo kaysa ikaw mismo. Kaya ka takot lumakad. Kaya takot kang aminin na Kristiyano tayo. Baka mas takot pa sila yung pupuntahan natin. Pero sila malayo sa Diyos. Pero ikaw na nandito lagi sa gawain. Takot kang mag-set foot doon sa promise ng Panginoon. Kasi marami tayong maaapakan. Marami tayong maapektuhan. Alin dyan? Unang-una yung mga kaibigan. Hindi naman magtatagal sa iyo mga kaibigan mo. So, proof. Ilan na nagla-like sa inyong verse ngayon pag pinost nyo? Proof. Pero pag nag-post ka ng mga kalokohan, ilan before may comment pa? Diba? Maraming proof mga kapatid. Pero again, hindi naman tayo nag-post para sa likes. Hindi naman tayo kumilos humakbang para sa likes, para ma-please sila. Humakbang tayo kasi meron tayong promise na i-claim sa ating Panginoon. Amen? So alam niyo po mga kapatid, tuloy po tayo. Sabi po dyan, yan po ating mga points. Balikan lang po natin. Sabi dyan, set your foot as I promised Moses. Anong mga kailangan natin gawin para tayo makapagpatuloy, matanggap natin ang ligtasang yon? Jesus must be our commander-in-chief. Obey His appointed leaders. We must walk in unity. Must seek God's guidance and plans wisely. We must learn from our mistakes. At dapat nating makita kung ano yung nakita ng dalawang espiya. Amen? Praise the Lord. Alam niyo po, tapusin natin dito mga kapatid. Nalaman natin ang kwento, paano sila tinawag, paano sila lumakad, paano sila sinabihan ni Joshua, paano sila tumugon. Pero alam niyo po ba yung kwentong ating pinag-aralan ngayon ay may mas malalim na kahulugan. Ang sabi doon, in 3 days, liliban ako. Liliban tayo sa promised land. Hindi na dapat tayo natatakot. Alam niyo kung bakit? Mula sa kamatayan, in 3 days, si Jesus na namatay, muling nabuhay, in 3 days, para magkaroon tayo ng kaligtasan. So yung kaligtasan yung mga kapatid, dapat nilalakaran, hindi tinatago. Amen? Wala nang mas magandang balita pa. Kung may Jesus, may Joshua, pero may picture of Jesus Christ. Ano yung iwan ni Jesus? In 3 days, namatay, muling nabuhay. In 3 days, sabi ni Joshua, liliban tayo sa promised land, sa pangako ng Panginoon sa atin. So yung pangako yun, hindi natin kayang lakaran kung hindi natin kiniklaim na ligtas na tayo. Amen? So mga kapatid, ang tanong ngayon, kumusta na po yung mga leader?
na nakaranas ng kaligtasan. Kung ikaw ay leader sa pamilya, kung ikaw ay leader sa simbahan, leader po sa mga komunidad na kinabibilangan natin, 2026 na. Baguhin na natin ang dapat baguhin. Lalo yung mga bagay na hindi nakatutulong sa paglakad natin. Set your foot because God will give His promise. Eternal life. Amen? Tayo po tumayo at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa sandaling ito, Panginoon, kami po ay dumudulog sa iyo. Salamat, Panginoon, sa mensahe, sa oras na ito, Lord. Kung paano si Joshua, Panginoon, ay nagpakatapang upang mailiban lamang kami sa promised land. And salamat sa aming Jesus Christ, sa iyo, Jesus Christ. Napakadumi rin po namin, Panginoon. Dati man kaming nasa wilderness, dati man kaming nasa Egypt. Salamat, Panginoon, na sa kabila ng aming pagiging mareklamo, sa pagkakabila ng aming pagiging masaway, handa na kaming itawid sa promised land. Alam namin, Panginoon, na mensaheng ito, Panginoon, ay nangungusap sa aming mga puso. Hindi lang basta narinig, Panginoon, kundi kailangan naming lakaran. Mananatiling pangako ang pangako mo, Panginoon, kung hindi rin namin kikilusan. Kaya, Panginoon, this 2026, Panginoon, na nag-umpisa na, hindi lang po literal na wealthiness, Panginoon, na aming maranasan. Hindi lang po literal na pera, literal na kayamanan, bagkus, Panginoon, yung kayamanan naghihintay sa amin sa eternal life. Salamat, Panginoon, sa iyong mahabang pagpapasensya sa amin. Nananatili kami, Panginoon, nagpapakumbaba sapagkat alam namin, Panginoon, lagi kang may chance na ibinibigay sa amin. Bagong chance na naman, Panginoon, ng 2026 para po kami makalakad. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise God. Right. Lucas 21. Pagkain ng liga ng
isa. Parang compulsory, no? O napipilitan. Nakasama ang kagalakan. Ito yung most points na napaka-importante dahil sabi din sa 2 Corinto 9:7, iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. So mga kapatid, kahit mahirap o kahit maliit man ito, financial o kahit anong tulong, is considered as a tithe and offering sa ating Panginoon. Tayo po'y tumayo at tayo Sige, ang galing naman. Pinakamahusay
Yes, O Lord, kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, sa aming sa araw na ito, Panginoon, na kami po yung pinagsama, Panginoon. Sa mga alay na ito, Panginoon, sa mga kahit na ito, Panginoon, nawa, Panginoon, ay magamit, Panginoon, ng maayos, Panginoon, upang lumago palalo, Panginoon, ang iyong sambahan, Panginoon, na aming ginagamit, Panginoon, upang pag-aralan o upang pagbulay-bulayan yung mga salita, Panginoon, patungo sa kaligtasan, Panginoon, patungo sa iyo, Panginoon Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga nagbigay, Panginoon. Bumalik nawa ng siksik-liglig at umako, Panginoon, ang mga ties na to, Panginoon, Yes. ang mga handog na to, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name. Amen. Wala nang mic na. Meron siksik. Search. Salita ka lang. Jerica. Salita ka lang. Ayun, maraming salamat sa kay Pastor Glenn na muling na ginamit ng Panginoon sa muling pagpapaalala sa atin kung paano natin matatanggap yung pangako ng Panginoon. Kasi ako, for me, aminado ako sa sarili ko, nagpapakumbaba akong inihahayag sa inyo na madalas lang ako dito, seek guidance. Pero nakalimutan, alam ko, sa first, alam ko, Jesus is my chief of command. Pero, nung maiwan na sa akin yung dalawa, pumunta na kaagad ako sa seek guidance plan. Nakalimutan ko na may officer palang binigay sa akin si Lord para i-command ako dito sa lupa. Which is yung ating mga pastors and leaders. At sometimes, yung unity talaga, minsan, sabi nga, di ba, kailangan natin maging isa. And then sa huli, alam ko nagkakamali ako, pero parang ang hirap baguhin pagka nandoon ka na. Meron tayong mga New Year's resolutions, pero pagdating ng December, yung New Year's resolution natin ng January, yun at yun pa rin. So salamat sa ganitong, kung wala ako dito ngayon, hindi ko maririnig yung mga bagay na to na pinakatok ng pala ako ng Panginoon na meron akong dapat baguhin sa sarili. So, amen po. Dadako na po tayo sa ating church announcement. Ito po yung ating ginagawa every week. Umpisahan po natin ng Sunday's Devotions and Intercessory Prayer na ginaganap po dito sa ating Faith House, 7:30 p.m. to 9 p.m. So kung ito po ay wala namang inaantay at nandito naman po lahat ang mga kapatid na, inuumpisahan po ng maaga dahil may pasok po tayo kinabukasan. And then, Tuesday, Bible study, minsan po sa Radas house, Ballesteros house, Castillas, and then dito po sa ating Faith House. Ito din po ay ginagawa natin 7:30 ng gabi hanggang 9 p.m. At yung mga willing po, free to chat lang po ang ating Transpo Ministry Leader, si Brad Eman, or ang ating mga pastor kung gusto pong magpasundo. Then sa Thursday, music practice, 7:30 p.m. to 9 p.m. At yung pong mga gusto Pag may nila kate. willing na pumunta dito sa church, meron po tayong mga gawain na pwede natin gawin. Ang ating pong cleaning, mga CR dito sa Faith House, sa kitchen, pwede po tayong tumulong. So yun po, hindi naman po dahil sa hindi tayo kasali sa music, pwede na po tayong, hindi tayo pwedeng pumunta dito. Ang church po ay willing tayong tanggapin anytime. Amen. So, and then, ito, Friday, LBCF International, na nag-start po siya ng 6:30 a.m. to 11:30 a.m. Sa Pilipinas time. And then, kung meron po kayong kamag-anak, kakilala, or kaibigan, kapamilya na nasa ibang bansa, pwede po natin silang padala ng mga link para makasama at makadala po sa ating international service. And then, Friday, special Bible study, teaching. Ito po ay nag-start ng 9 a.m. to 9:55 a.m. Kaya po, siguro ang maitutulong na lang natin sa ating mga transpo ministry, lalo na sa ating mga driver, is pagbigyan tayo ng exact time kung anong oras tayo. We make sure na nakabihis na tayo that time para kung dumating man sila,
alatul outside na tayo sa labas para masundo, para hindi tayo nadidelay sa ating ginagawang Bible study. And then kung may mga question tayo, masasagot pa nang hindi tayo naghahabol sa oras. And then yung proper service po, ito yung ginaganap natin 10 a.m. to 11:30, which is nadidelay lang gawa ng minsan nga na-extend ng ating Bible study. And then every Friday po, ang ating mga workers ay ang mga elders, and other activity and concerns ay i-announce naman po kung merong mga meetings and may gawain. I think next week, ayun po, si Pastor Romel po meron yatang i-announce. Parang nasa slide. Amen. Picture ka na slide. Wala ka? Amen. Praise the Lord. So, praise the Lord sa katagumpayan ng gawain. Salamat, Pastor Glenn, sa napakagandang paalala, no? Ng Panginoon sa atin. And then, yan po, mga kapatid, yung sa next Friday po, mga kapatid, wala tayong Friday, gawain ng Friday. Pero mayroon tayong gawain ng Thursday night. Kasi every fifth month ng isang buwan, meron tayong sa isang buong taon siguro may 2 o 3. So wala tayong gawain ng Friday, ginaganap ng Thursday night. So ang gawain natin ng Thursday night is Thanksgiving, no? Thanksgiving night natin para sa Panginoon. Hindi tayo magbibigyan ng mga love gift ng Panginoon this coming 29 or tama? Tayong gawain, wala tayong Friday. Magsisimula tayo ng alas 8. Alas 8 ng gabi ang gawain natin. So, para at least, kung may mga kaibigan na gustong dumalo, at meron tayong, ganun pa rin mga kapatid, maikli lang natin. So, siguro mag-extend lang siguro tayo ng konti. So, kasi ang preaching naman dun, 10 minutes to 15 minutes. No? Okay lang ba sa inyo yon? Okay sa inyo yung mahabaan natin. sabi nga, di ba? Sabi, maglaan daw tayo ng isang araw daw, pero ang hinihingi, ang sabi nga kanina yung binibigay lang natin ngayon is 2 oras, 1 oras, lahat nagbiro yung mga kapatid sa buong linggo natin. Ano natin nilalaan, di ba? Sa atin sarili. Ang sabi natin sa atin sarili. So, di ba, kunti lang yung panahon, oras ang hinihingi sa'yo ng Panginoon. Ibigay natin. Ibigay natin yung the best para sa Panginoon. So, ang magpapasundo, reminders mga kapatid, Thursday night. Magsisimula tayo ng alas 8 o maximum siguro mag-start tayo ng 8:30 siguro. No, Pastor? Kasi mga susunduin, hindi natin alam. May mga trabaho din, hindi malalayo. So, basta na meron na lahat, kompleto, mag-start tayo. 8. So, 8:30 ng night, Thursday. Maliwanag po mga kapatid. Yes. Children, di nakikinig kayo? Amen. So, amen. Sa Thursday night, to be announced po yung mga workers. Amen. Amen. So, kasama ang damam. Dito po. Amen. Dito po, joint fellowship, Thursday night. Amen po. Ayun. Ulitin ko lang summarize at sa Thursday, ang ating gawain ay mag-start ng 8 o'clock dito sa ating Faith House. Then, ito po ang Sunday Devotion, LBCF Alcobar Sunday Devotion and Intercessory Prayer. Presider, Brad June Perbilio. Worship Leader, Pastor Romel Lua. Opening Prayer, Brad Joffrey Castillas. Devotional Message, Brad Eman Bergiles. Prayer Exhortation, Brad Arman Fabia. Closing Prayer, Pastor Glenn Ruel. Multimedia, Brad Dencio Rada. At ang ating pong kakantahin ay Song 1, Kami Katagpuin, at Song 2, Banal Mong Tahanan. Ako na lang papalit. Available ako ng Sunday kasi last devotion, wala ako. Magpipresenta na ako kasi madalang na ako ngayon maka-attend ng Sunday. So kung may pagkakataon, naman ako lang katulad ng ganito kasi mag-change yata kami. So alam ko Sunday ako ng morning this coming week. So salamat sa Panginoon. Okay, ang ating pong ministry ngayon, report
fourth is admin ministry. Amen po. Diba? Maganda yung mensahe sa atin ng Panginoon na mag-ubay tayo sa ating mga chief, mga leaders. Kung sino bang ating mga leaders dito, mga pastors, mga central, mga elders, diba? So, kung ano yung mga sinasabi na sa atin, dapat natin gawin dahil ito ang utos ng Panginoon. So, ang utos ng Panginoon ngayon ay ang humingi ako ng pasensya kasi minsan talaga nagkakamali. Ewan ko kung mali ako pero I'm sorry. Alam ko na talaga. At kasi minsan may mga nakapost naman tayo diyan na kung sino yung preacher. So 3 months. So meron din tayong mga kakanta na nalista. So humingi po ako ng tulong para mas maayos natin yung slides, yung mga dahil may trabaho naman din po, tapos may gawaan pa ng mensahe, tapos may mga pa. So, kung meron naman po na may preacher na sa mga music po, pwede na po natin hingiin yung mga verse natin, mas maigi kasi para maayos na po sa kantahan. So, ayun lang po naman po kasi ng nagkakagulo dahil nga sometimes, all the time po, hindi na po sometimes, all the time, Wednesday, ipapasa yung kanta. So, syempre po, may mga gawain tayo, may mga workers tayo, may mga bukod sa trabaho. Alam natin, trabaho naman na ginawa tayo, inutusan tayo ng Panginoon. But, tulungan niyo ako mas mapaganda, mas mapaganda yung gawain ng Panginoon para hindi naman tayo nandito para lang mupo, para, di ba? So, gusto natin, lagi natin tinataas ang Panginoon. So, kung mayroon naman pong verse na, kung sinong susunod na ikuha na natin para yung sa kantahan, makapili na tayo. So, ay lang po. At saka sa mga gusto po nating, so kung kayo mga bago, gusto nyo pong magtugtog, gusto nyo pong, ito po sa likod yung mga hanapin natin kung sino natin. Yan, kung gusto yung sasunduan, si Brother Iman, sa music si Tatay, si Brother Joffrey, at ayun lang, kung gusto yung magaling kayo magluto, si Kuya Jun, saka si Kuya Julius. So, ayun lang po. So, para mas mapaganda natin, magtulungan po tayo, kasi sinasabi nga sa mensahe, unity, para makarating tayo sa promised land. So, we claim na yung promise ng Panginoon ay para sa atin. So, magtulungan po tayo in behalf, sa akin po, naghingi po ako ng pasensya sa mga mali-mali, but tulungan niyo ako para magtulungan tayo. Ayun lang po. Mas maagang pagbigay ng kanta, mas maaga yung magpapagawa ng slide. Suggestion lang po ako sa mga tithes. So, paulit-ulit naman natin kung ano mga verse ng tithes natin. So, mas maigi po na ilagay natin sa slide para mas maunawaan at maintindihan ng ating mga kung paano ba tayo magbigay. So, kasi ayun ang So, kung may mga verse po kayo, lalo na sa devotion, kasi sa devotion, ayun nga, bukas sa devotion, magbibigay ng So, may list naman tayo ng monthly. So, kung ako ang devotion, magbibigay na para, di ba, hindi na tayo kasi the Thursday minsan, busy tayo, so late na. Sa sunduan, late na rin. So, nagagahol na yung dito, para wala na, kinakain na yung oras, yung schedule natin, so nakakain na. So, mas maigi po kung may mga verse kayo, may mga kanta kayo, bigay na lang po sa akin na mas maaga. Ayun lang po, maraming salamat po. Amen. At tinatawagan ko na po ulit, Alana po ba? Announcement? Okay po. Kung wala na po, tinatawagan ko na po ang ating music team at ang ating closing prayer followed by benedictions. Amen. Tayo po'y manalangin. Diyos Ama, maraming salamat, Panginoon, sa umaga ito, Panginoon, muli, Panginoon, na sa aming gawain nakatatapos lang, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga kapatid, Panginoon, na nagbigay ng oras, Panginoon, upang makinig sa iyong salita, Panginoon, Lord. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa aming pastor, Panginoon, Pastor Glenn, na ginamit mo pang maging daluyan ng salita, Panginoon. Tunay, Panginoon, talaga na bigyan mo kayo, Panginoon, ng puso, Panginoon, maging leader, Panginoon, na magamit pa,
ibahagi, Panginoon, sa ibang mga tao, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, Lord. At maraming salamat, Panginoon, sa bawat sa Panginoon, sa aming Panginoon, sa aming trabaho, Panginoon, aming nawa, Lord, maging kami po ay maging ligtas, Panginoon, sa araw-araw na aming pagkatrabaho, Panginoon, Lord. At maging po sa pamilya sa Pilipinas, Panginoon, nawa, Lord, sige po, Panginoon, ay yung gagabayan sa araw-araw dito, Panginoon. Maging po sa aming paghihiwalay, Panginoon, kami po ay gabayan, Panginoon, upang maging safe and sound kayo makabalik, Panginoon, sa aming pasaran tahanan, Panginoon, at maging po sa aming kakainin, Panginoon, nawa, Lord, ito pa ay magbigay kalakasan sa aming still na pangatawa, Panginoon, at sa mga nagluto, Panginoon, na ibalik sa kanila, Panginoon, siksik, liglig at umawa, Panginoon, na pagpapalit, Panginoon, maging sa kanila, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat po ng mga biyaya at blessing namin na panggat mula sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming saldarangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Tayo muna po ay tumayo. Lahat, taas natin ating mga kamay para kay Kuya Ruben. At tayo muna siya ating pananalangin dahil siya ay babiyahin mamaya. Yes, O Lord, hallelujah. We praise you, Jesus. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa gawain ito, sa oras na natapos namin, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, para kay Kuya Ruben, Panginoon, sa kanyang biyahe mamaya. In the name of Jesus, Lord, ikaw po, Panginoon, na mag-ayos, Panginoon, ng kanyang pong mga papel, ng kanyang biyahe, Panginoon, mula sa piloto, sa paglipad, Panginoon, hanggang paglapag sa bansang Pilipinas. And we pray, Panginoon, siya po ay leader mo, siya po ay tatay at lolo ng kanyang ng pamilya, Panginoon. Lord, we decree and declare, Lord God, gagawin mo siyang leader, Panginoon, hindi lamang sa kanila pong pamilya, kundi sa pananampalataya, Panginoon. We bless Kuya Ruben, Panginoon, pagpapalain mo siya, ganun din magiging pagpapala niya sa kanyang pamilya. At we pray din, Panginoon, yung pong kagalingan ni Ate Cora. Marami pong salamat, Panginoon, gabayan mo samahan si Kuya Ruben, in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Sabihin natin, sumaati nawa ang salita ng Panginoon. Ipamuhay ko nawa ang salita ng Panginoon. Taas natin ang ating mga kamay. The Lord bless you and keep you. Make His face shine on you and be gracious to you. Lift up His countenance towards you and give you peace. And may the blessing of God the Father, the Son, and the Holy Spirit be with you and remain with you always. In Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Amen. Araw-araw tayo nagpupuri sa Panginoon. Ano? Hallelujah. Araw-araw tayo magpuri sa Panginoon.
Ayun, radyo. Maraming salamat po sa ating mga nasa online at maging nandito sa ating faith house. At dito po natatapos ang gawain ng Panginoon sa mga araw na to. Amen po. Hello po sa ating mga nasa online. Thank you. Ay, Thank you. Miss Nancy, narinig Happy mo ba yung birthday. sabi kanina magandang asawa daw? Pakita nga yung magandang asawa na yan. Hi, Sis Jackie. Salamat po. Brad Richard. Nay Cora. Sis Irene and Brother Nico. God bless po sa lahat. God bless po. Maraming salamat po. God bless sa lahat.